So guys, ngayon magre-repair tayo ng rice cooker na ayaw gumana. So check natin ito kung bakit ayaw gumana. So subukan mo natin isaksak yung plug para makita lang natin kung sisindi yung indicator lamp niya. So yan, hindi siya sumindi. Kumbaga, ibig sabihin, ang problema nito yung power niya. Kaya ayaw siyang gumana. So, check natin yung loob. Unplug lang natin. So, buksan lang natin ito. Ayan. So, yan yung loob niya. So, ibig sabihin, ang problema nito yung ayan, ayos lang natin. Ano ba? Okay na? Ayan. So, maaaring problema nito ay fuse dahil wala siyang power. So, check natin yung fuse. Dahil karaniwan sa nasisira pagka ganito walang power ay fuse. So, check natin ito. Ayan. Ayan. Ito yung fuse. Fuse niya. Ayan. Ibig sabihin yan, ito yung problema. Kasi wala siya napasok na power. So, ito yung dalawang linya. So, ito yung line 1 saka line 2. So, check natin yung fuse. Kasi wala siyang power. Dito ito. Check natin. Rinse the light. Test mo natin yung tester. So, yan yung tester. So, nakabit natin dito sa pinaka power. Yan. Yung line 1. Tapos, dito. Pag ganun yan, dito natin i-test. Kabila. Dito. Yan. Check natin kung may power. So, yan, naka-OA lang siya. So, ibig sabihin, sara na yung ating fuse. Kaya wala siyang power na pumapasok. Kaya ayaw gumana. So, check naman natin yung, ano niya, yung coil o yung heating element. Ito, heating element. Yung dalawang yan, terminal. So, check natin kung okay pa. Check natin dyan. Tapos, dito. Ayan. So, okay yung ating heating element. So, 79.6. Okay. So, fuse lang talagang problema nito. So, papalitan natin ito ng bagong fuse. Okay.
So guys, ito na ang ating bagong fuse. Malabo lang sa camera. Pero ano to? 10 amps. Guys, lang natin. Lalo lumabo. Yan, 10 amps yan. 10 amps. 185 degrees Celsius. So, ibig sabihin, ganun ka yung init niya bago siya pumutok. So, ibig sabihin ito, pareho lang sila. Pareho. So, papalitan na ito. 10 amps din. Yan. Ito na yan. Oh, putol lang Putol lang, gumagalaw na loob. Putol lang, kaya wala siyang dumadali ng kuryente. Okay? Yan. Putol na yung loob. So, ito na ating ipapalit. Ayan ang magnet. Oh, yan lang. Dapat pag nag-higpit tayo ng ganito, medyo matigas na. Ayan. Dapat hindi siya nagalaw. Okay. Dito sa kabila. Yan. Nagalaw natin. So, tandaan nyo lang pag naggawa kayo ng ganito. Check nyo lang yung mga connection. Para hindi kayo malito. Okay.
Ito yung pagre-repair ng rice cooker ay napakadali lang naman ito. Okay, kayang-kaya nyo to. Yan. Yan. Same matigas na siya. Nagalaw. So, ito. Kukuberin na lang yan. Ayan. Okay na yan. So, tatry na natin ito. Ito, balik pala natin. Naka-pitch eh. Dali. Okay. Ganyan. Naka-pitch eh. I-pitch natin ito. So, pwede natin luwagan. Next clip. Natin. Clip lang natin. Para maganda. Ayan. Kahit na dito yan. 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 Pagipit na. Ayan. Yan. Gusto na. Ayan. Check na natin. Power na. Yan, yan. Okay, so plug in na natin ito. Ayan guys, so okay na yung ating rice cooker. So ang gagawin natin, subukan natin push lang natin yung gitna para lumipat ang ilaw dito sa cook. Okay. So, tulak ko lang ng screwdriver. Ayan. So, ito lang. Para kung magkakaldero na ng kaldagan. So, tulak ko lang siya. Tapos, ito, ipinitin ko yung switch pa baba. So, yan guys. So, lumipat sa cook. So, ibig sabihin, okay na yung ating rice cooker. So, sana may natutunan kayo sa tutorial na ito. Subscribe na lang po ng aking channel para updated po kayo sa bagong upload na video. Maraming pong salamat.